Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Ang lahat ng ito magagawa ko dahil sa lakas sa kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito magagawa ko dahil sa lakas sa kaloob sa akin ni Kristo. Natutunan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko rin ang managana. Natutunan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o ang matulog, kasaganan o kasalatan. Ang lahat ng ito magagawa ko dahil sa lakas sa kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito magagawa ko dahil sa lakas sa kaloob sa akin ni Kristo. Natutunan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko rin ang managana. Natutunan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o ang mabulong, kasaganan o kasalatan.
Good morning, Jesus! Napakagandang kanta at napakaganda nila to open the day. Oo, thank you, Lord, sa ating Tres Marias. Meron na palang may-ari ng Tres Marias, ano? Oo. Tres Dalias na lang daw, sabi ni Minister. Si Arnold ang galing sa mga ganun, no? Ano yung dahlias? Dahlia, yung mga flower. Oo, bulaklak. Esperanza na lang daw. Tres esperanzas, ganon? Tatlong hope? O, parang fitting yata, Marimar, ano? Thank you, Lord. Ayan, magandang umaga mga kapatid. Ang dami na po natin. Mga kapatid, wala pa kayong sharer badge? Share nyo na po. Oo nga naman. Wag ka kasing nagko-comment muna kasi ikaw ang kumakanta eh. Napaghahalata tuloy eh. Na-recorded. Sampulan mo nga sila, Dave. Okay. Yay, may mga sharer badge na po sila. Yung mga wala pa, ayan, share nyo na. Ngayon na, mga kapatid. Pipindutin nyo lang po yung arrow na may ganon. Oo. Share. Nakalagay share, tas may arrow na ganon. Pindutin nyo lang po yun. Tapos, lalabas na po yun sa, sa inyong timeline. Ganon lang kadali. Rainy, cold Saturday morning, mga ka-comfy. Sa Baguio. Ito si Ate Fritz, lagi na lang nangiinggit. No? Dito maaraw, pero malamig pa rin. It's still a beautiful morning. Oh, nangiinggit. Mahirap pumunta ngayon dyan. Mahigpit sa norte. Thank you, Lord. Mananalangin po muna tayo, mga kapatid. Lord, maraming salamat po sa panibagong umaga na binigay niyo naman po sa amin. May bagong kalakasan para magawa po namin ang pinagagawa ninyo sa amin sa araw na ito. Lord, guide us, give us direction, Lord, para ang lahat po ng magawa namin ay ang mga inilaan mo lamang para sa bawat isa sa amin. Sa mga kapatid po namin na nasa kanya-kanyang mga bahay, bigyan niyo po sila ng kagalakan, Lord, habang sila ay naghihintay at nakikinig ng instruction po ninyo sa kanila. At sa mga kapatid namin na nagbabiyahe at nasa kanya-kanyang mga trabaho, ikaw rin po ang iniingatan nila ng pag-iingat, Lord. Maraming salamat po. Pangunahan niyo po kami sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Thank you, Lord. I'm back. With Ako naman ngayon ng limping legend. Oo. Ganun pala nga pagka nagkakaedad. Sabi ni Pastor, nung isang araw, Beb, sabi niya, nakakalimutan mo kasi, matanda na. Sabi ko, matanda naman. 53 lang ako, di pa nga senior eh. Sabi ko sa kanya. Kasi daw sumasakit na yung mga kasukasuan. Kulang po ako ng gala. Kulang ako ng long drive, ganun. Kasi, nagsakitan kayong lahat. Gusto nilang outreach ang kailangan namin kayo, gala. Thank you, Lord. Naghahanap yung katawan kasi for how many years, araw-araw po lahat kami dito, paggising mo sa umaga, ready ka na ulit ng hayo. Tapos biglang na-stop, mga kapatid, Kaya yung mga muscles nagrireklamo. Nagsishrink pala po yan, mga kapatid. Kapag po hindi na-stretch ang mga muscles, nagsishrink pala po siya. Nagsishrink. So, ang sakit po dito kasi, ayan, pagkakulang ng stretch, kasi nangyari po yan sa akin dati. Nagda-drive po ako before. Gusto ko naka-straight ang ang paa ko pagka nagda-drive. Tapos, yung likod. Oo. Pag hindi pala nahahatak yung muscle mo, dito sa legs, tsaka sa upper back, nagsishrink siya. So, hinahatak dito. Pag nag-shrink po yan, masakit. Kaya, yun ang nangyari. Ang pagdadrive po palang tama para hindi kayo magkaroon ng back pain, kailangan yung tuhod nyo po nakabend.
Kaya kahit na ilapit nyo na, okay lang. Tapos naka-straight na yung yung likod para oo. Kasi maliit siya. Okay. Thank you, Lord. Nagkakwentuhan na tayo. Unahin muna natin yung ating VOTD, mga kapatid. Hindi ko po alam kung matatapos ngayong araw na ito, pero napakarami kasi ng siguro ituloy natin next week. Sino ba ang mga blessed na tao na sinasabi ng Biblia? Oo, kasi magkarugtong po ito yung happy at saka mga blessed. So, ituloy natin kasi nakakuha ako ng mga ang dami pala mga kapatid. Kaya kapag ka po ikaw ay naging malungkot, choice mo yun. Kasi ang dami mong pwedeng pagpilian sa Biblia na pinipicture doon kung papaano po maging masaya ka at maging blessed ka. Kaya pag hindi ka masaya, ikaw na yun. Ikaw na ang nagpili nun, kapatid. So, sa umaga pong ito, hindi na ako Hindi na ako review ulit ha, mga kapatid. Pinag-uusapan po natin ang Psalms 144 verse 15b. Ang nakalagay po doon, happy are the people whose God is the Lord. Psalm 144:15b. So napag-usapan na po natin na ang kagalakan at ang kaligayahan, tunay na kaligayahan, ay natatagpuan po lamang kay Kristo. Huwag nating hanapin kung saan-saan dahil ang makikita mo lang na kagalakan sa mga transitory things ay transitory happiness lang din po. Pero ang true, eternal, perpetual, and lasting happiness kay Lord lang po matatagpuan. So sa umagang ito po, ang aking pong verse, para akong naglo-load, no? Ha? Lagi na lang. Ano kung kulang ko? Kaya ba't yan nag-loading? Proverbs 29:18. Ang nakalagay po dito, where there is no revelation, the people cast off restraint. But happy is he who keeps the law. Happy is he who keeps the law. Okay? Mga kapatid, you need God's Word. We all need God's Word. Kailangan po natin yan. At ang Proverbs po na ito ay laking reminder sa atin na the only true God, ang instruction po at inspired scriptures ng only true God ay crucial po sa pamumuhay natin because without a revelation of God's will, ang mankind po ay desperately ignorant and will self-destruct. Pansinin nyo na lang po ang lahat ng mga dysfunctional na pamilya sa paligid natin. Dysfunctional na tao sa paligid natin. Why? Because of the lack of knowledge of the Word of God. Meron nga po akong nabasa, ang sabi niya, neglect the Bible to your own peril. Para bang enter at your own risk, di ba? Pagka may mga warning na na sinasabi sa mga gate or doors na mga papasukan natin. So, dito naman po, neglect. Ang ibig sabihin po ng neglect ay pay little attention. Pay little attention to the Bible to your own peril. Kasi po, ang fulfillment and happiness are by keeping God's commandments. Na makukuha mo lamang kapag ka po, when you pay close attention to the Bible. Yun ang true happiness, doon natin makukuha. At ang success and prosperity po, depende po yan on having a message from God. Kaya napaka-importante, nung lagi nating sinasabi, ano bang word mo? Yun po ang pinakasusi, mga kapatid. Yung success and prosperity ng buhay mo ay nakadepende po
sa pagkakaroon mo ng mensahe ng gagaling sa ating Panginoon. Ang lesson po dito sa Proverbs na binasa natin ay napakasimple lamang, pero lagi po siyang grossly misled by a false interpretation o kaya foolish application. Pag sinabi po kasing keep the law, hindi po yung itago or i-store. Pag sinabi niyang keep, ang keep na ibig sabihin po rito, comply with, observe, and obey. Ang sinasabi po natin ditong maling interpretation or foolish application, yun pong sinasabi nila, ang ganda-ganda naman ng word. Yes, the word is a great blessing, mga kapatid. Pero pag hindi mo to inobey at ipinamuhay, hindi rin po ito magdudulot sa iyo ng kagalakan. Kasi po, God's word is a great blessing, but obeying it is the basis of your true happiness. Hindi po pwedeng nagandahan ka lang sa word, nagandahan lang, na-appreciate mo lang siya mentally, pero hindi mo po makukuha ang true happiness na dala-dala nito hanggat hindi mo siya pinamuhay sa buhay mo. Okay po mga kapatid, tandaan po natin yun. At kaya po masaya ang isang tao na who keep the law of God kasi nawawala po sa kanya yung ignorance and starvation. Starvation, di ba pag hindi ka kumakain, nagugutom ka? Ganon din po sa natin, sa spiritual na buhay. Kung hindi po natin pinapakain ang spirito natin, ang pagkain po niya ay salita ng Diyos. Kung hindi po natin pinapakain ang spirito natin, naaano po siya sa starvation mode. Alam niyo po, pagka nagugutom, ang daming nawawala. Parang gutom ako kasi yung na nagkakaroon ka ng mental ang tawag dun? Black. Parang ganyan, di ko alam kung ano yung salita, Thank you, Lord. So, without the word of, una po yun, Pangalawa, without the word of God to save mankind, tayo po ay mapipilitang mag-worship ng mga, bago sa akin yung nakita kong word na totem. Sa Amerika, totem. Ayan. Sa Pilipinas, totem. Oo. Tinignan ko kung anong ibig sabihin ng totem poles. Sabi niya, ang totem pala is a natural object or animal that is believed by a particular society to have spiritual significance and that is adopted by it as an emblem. Haba, no? Tapos ang iksi ng totem, So, kapag wala tayong salita ng Diyos, kaya po tayo hindi lumiligaya kung ano-ano ang wino-worship natin kasi wala kang knowledge kung ano yung dapat. Kagaya po halimbawa, ano ba ito? Ang daming, hindi lang to hindi lang sa lawikain. Kaya nga, bagay, mga salita, at saka mga tao na pinaniniwalaan at ginagawa nating Diyos. Sabi nung iba, alam nyo, ito yung ngayon na nangyayari na naging resulta hindi maganda sa mga bata. Sabi nung iba, stop spanking children. Sa Bible po, meron yun. Sabi niya, pag in-spare mo yung rod, ano nga yun, mga kapatid? Spare the rod, spoil the child. Kasi tumigil na. Tapos, yung teaching sa reincarnation sa mga nanonood ng Korean novela. 'Di ba merong mga ganyan sila? Oo. Tapos yung yung paniniwala na tayo ay galing sa mga unggoy. Ikaw na lang, ako yung pumayag na unggoy ang aking mga ancestors. Pero it's up to you, mga kapatid, di ba? Merong mga bata sinusunog for burnt offerings. Tapos, umahalik sa mga bato, di ba? Maraming mga may nag-worship pa nga ng mga kabayo tuloy, mga baka, di ba? Marami po tayong mga pinaniniwalaan na hindi naman nanggagaling sa Biblia. So,
pagka tayo po ay kulang sa salita ng Diyos, tayo po ay madadala ng lahat ng mga paniniwalang may kamalian at hindi naayos sa salita ng Diyos na nagdadala po sa atin ng kalungkutan. At distraction din po ang dala nito sa atin. Biro mo, ang dami ngayon sa mundo. Save the baby seals, di ba? Huwag daw papatayin. And yet, nililegalize ang abortion. Nakakatawa, hindi po ba? Sinisave mo yung mga seals, tapos ina-abort mo yung mga humans. So, yun. Lack of, knowledge of the Word of God. Marami pa, mga kapatid. Kaya po, ang mga tao, without God's Word, ang mga tao ay wanderer. Saan sila yung palaboy-laboy? Saan kayong nagwa-wander? Doon sa way of understanding, kaya nagre-remain po sila sa congregation of the dead. Dead saan? Dead spiritually. Kaya po, nagpe-perish ang maraming tao under Satan's rule. Ang mga taong hindi nakatanggap ng salita ng Diyos, namamatay po under Satan's rule. Kasi hindi po nila nalaman ang katotohanan. Kaya nga, yung mga tao, nawawala sa mundo ng parang nakakaawa ang naging buhay. Hindi man lang naka-experience ng true happiness. Because true happiness can only be found kay Jesus, sa Word of God niya. Kung hindi ka nakarinig, tas nawala ka na sa mundo, time's up na, tapos hindi ka pa nakarinig ng Word of God, yun ang mga kawawa, mga kapatid, under Satan's rule. Tapos po, i-consider po natin ngayon ang modern society. Pag tumingin ka at binalikan mo yung history, saan po ang pinaka na-experience ng mga tao ng greatest freedom? Saan na-experience ng tao ang prosperous living? At saan nag-e-exist ang mga happy people? Saan po? Sa church, where the Bible is preached. Nandoon po, makikita mo ang mga happy people, ang mga taong may prosperous living, di ba? May greatest freedom. Freedom from po yun? Freedom na gawin ang gusto nila? Hindi po. Freedom to do the will of God. Where the Bible is preached. Nandun po lahat yun. Makikita mo po lahat yun. Kaya nga, di ba? When there is no word and no revelation of God, ang mga tao po will quickly become morally bankrupt. Kasi walang sinusunod Kung ano lamang ang maibigan, kung ano lamang ang maisipan, at kung ano po ang nakikita nila na ginagawa ng mga tao sa paligid nila, yun din po ang ginagawa nila. Kaya nga may mga nagsasabing hindi na daw uso ngayon ang Bible. Absolute truth po ang Bible. Hindi po siya subject sa pagbabago ng society. Yan po ay nagre-remain sa kanyang power at efficiency for eternity. Kaya hindi mo siya pwedeng isunod sa uso, mga kapatid. So, nagiging morally bankrupt ang mga tao. Nagiging out of hand na po, completely out of hand kung papaano sila mag-view ng spiritual things. At ito po ay nag-lead sa masyadong loose na morals. Yung para bang okay na ngayon sa kanila ang mag-live-in muna bago ikasal. Yung morality ng tao naging loose na Kasi nga, hindi na ginawang panuntunan ang salita ng Diyos. Kaya naman napakaraming buhay ang nasisira at nasasayang. Hindi ba? Sa mga lalaki na hindi nakakilala kay Lord, okay lang na magdalawang asawa. Di ba? May inuuwian para daw merong kang backup, plan B. Ang daming mga hindi na maganda ang morality ngayon. Lalo na po sa mga kabataan kasi iba na ang mga sinusunod. Kung ano yung pinanonood sa TV, kung ano yung pinanonood sa mga movies, ang akala nila dahil yun ang uso, pwede na rin, accepted by the society na Kaya baka pwede na rin namang gawin. Is it accepted spiritually?
O, kaya morally, hindi na po kaya nababankrupt na yung mga tao morally. Kasi walang salita ng Diyos. Wala na pong salita ng Diyos na nagche-check sa atin kung ang ginagawa natin, iniisip natin, ay naayon pa sa kalooban niya. So, ang unang ginagawa po nito, salita ng Diyos, mga kapatid, ha? Kaya nga happy are the people who keep the law who keep His law. We are more restrained spiritually and morally. Kaya ngayon, kapag may ginawa ka, sabi, oops, pagka meron yung Holy Spirit sa'yo na mag-oops, sasabihin mo, ay, mali yata yung nasabi ko. Ay, mali yata yung ginawa ko. Kanina, mali yata. Kung ano ang kinoconsider ng mga tao sa labas na para yan lang, ikaw naman, masyado ka namang spiritually conscious. Sa iyo, pag may word of God ka, may nag-check na sa'yo. Kaya nare-restrain ka spiritually and morally. Restrained from what? Restrained from making a God in our own likeness. Nagkakamali. Minsan kasi nababaligtad di ba? We are created in the image and likeness of God. The problem with people na walang salita ng Diyos is that they're making a God to their own likeness and image. Nakuha po natin, tayo ay nilalang ng Diyos, kawangis niya. Pero ang mga taong walang salita ng Diyos, pilit gumagawa ng Diyos na ayon sa kanilang likeness and image para masunod kung ano yung gusto nila. Ganun po ang nangyayari, mga kapatid. Kasi after our own desires Kaya ayaw nung iba ng salita ng Diyos. At ang ginagawa nga po nito ay pinasasaya ka, nilalagay ka sa state of joyful bliss. Kailan yung pinakamasayang araw sa buhay mo? Pag tinanong ko yung mga manggagawa dito, yung araw na natagpuan tayo ni Lord, yun ang pinakamasayang araw. Wala kang pwedeng i-compare doon, mga kapatid. Kaya nga, di ba, nung natagpuan ka ni Lord, kahit saan pumupunta kang prayer meeting, tapos basa ka ng Bible, sulat ka ng sulat, may mga kanta ka pa, kasi kakaiba walang kasing, hindi mo mahalin tulad yun sa anumang experience. Kaya nilalagay po tayo ng Word of God into a state of joyful bliss. Ito yung long-term happiness na sinasabi po natin. Sa Psalm 19 po na ito, ibinigay niya lahat ang reason why those who keep the law are happy. Una, ang sabi niya, nire-revive niya yung soul. Reviving the soul. Ang ibig sabihin po ng revive, to return to consciousness or life. Di ba pagka merong nasa emergency sa ER, tumigil na ng paghinga, nire-revive nila. So, ganyan ang ginagawa po ng salita ng Diyos sa atin. Nire-revive yung soul. Ginagawang active ulit, nagfo-flourish again. At pwede rin pong gamitin ito as to refresh and to restore. Kasi po, kapag ang isang tao is aligned with the Word of God properly, yung inner person po is restored to where it originally belonged. 'Di ba? You belong to God, mga kapatid. We all belong to God. Kaya kapag ni-revive niya yung soul ng salita ng Diyos, ni-revive yung soul ng tao, bumabalik ka kung kanino ka originally you originally belong. Ano ba yung belong sa Tagalog? Kinalalagyan. Nababalik ka sa dapat mong kalagyan at posisyon. Yun nga po yung nasa Panginoon. Number 2, kung bakit magiging maligaya ang tao who keep His law. Sabi niya, the Word of God makes making wise the simple. Ang ibig pong sabihin nito, yung simple are those inexperienced people who do not know how to get through life. Yun ang mga simple. So yung mga simple na tao, ito yung mga hindi alam kung paano po mamuhay ng tama. So ginagawang wise ng Word of God yung mga simple. Bakit wise? Nagkakaroon ka na po ngayon ng karunungan at pangunawa kung paano ka mamuhay to the fullest. Pag may Word of God ka lang. Pero pagka wala,
Lahat tayo na-experience natin yun nung wala po tayo kay Lord. Hindi natin alam na we can live a life in all its fullness habang nandito tayo. Ang akala natin pag namatay na tayo. Pero meron na po tayong a taste of the full life dito pa lamang because of our Lord Jesus Christ. So, making wise the simple, ang pangalawa. Ang pangatlo, making the heart rejoice. Yung heart po natin is our inner being. Ito yung pinaka-inner core natin. The Word of God provides enlivening. Itong word na enlivening, ibig sabihin yan, it brightens up, cheer up, raise someone's spirit. Kaya malungkot ka ba ngayon? Ikaw ba'y nalulumbay? Nalulumbay ka ba sa araw na ito, kapatid? Nanlulupaypay ka ba o nakakaramdam ka ba ng pagod na paggising mo pa lamang wala ka pang ginagawa? Pagod ka na ba, mga kapatid? Ang sabi po rito, ang salita ng Diyos ay nililift ang spirit natin, the spirit of the soul, ay itinataas niya, chinicheer niya para ikaw ay maging lumigaya. Lumigaya sa mga peculiar and unexpected and unusual way. Kaya nga sabi ko sa inyo kakaiba ang pinagkukuhanan ng kaligayahan ng isang taong na kay Kristo. Yun nga, sumasaya sa mga reprove, peculiar, ibig sabihin kakaiba. Oo, kakaibang pinagkukuhanan ng kagalakan. Kasi we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Kaya peculiar, hindi maintindihan ng mundo. Kasi ang Kristiyano ay kakaiba. Dugtong-dugtong na kanta no? Oo, biro mo, despite the circumstances, a Christian can be happy, a Christian can be peaceful, a Christian can be contented. Ang dami. Kaya hindi maintindihan. Okay? Ang pang-apat po, enlightening the eyes. Ang ibig sabihin ng enlighten ay illuminate, mga kapatid. Pinaliliwanag. Kasi pag binasa yung Psalm 19, binanggit dun ng araw Parang ganoon po, pinaliliwanag. Ang alin po, the Word of God will shed light on everything. Kaya naiintindihan mo maski yung mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa buhay mo. Kasi nagbibigay ng kaliwanagan ng salita ng Diyos sa kaisipan ng tao. Kaya wala ka ngayong reason to complain, reason to be sad, kasi pinaliliwanag ng Diyos, nagbibigay siya ng kaliwanagan sa lahat ng nangyayari sa kapaligiran mo. At ang isa pang ng light is to expose something that is hidden. Yun po ang isang ng light. Hidden. Alin yung hidden na yon? Yung mga kasalanan na hidden sa'yo, ipinamumukha o pinalalabas sa'yo ng Biblia na mali yan, kahit na kumbinsihin mo yung sarili mo, pagka pinaliwanag ka ng salita ng Diyos, ine-expose niya yung mga bagay na kailangan mong alisin. Kaya tuloy ang nangyayari, nagiging masaya ang buhay mo kasi wala ka nang itinatago. Pansinin po ninyo, kapag ka hindi in-expose ng Word of God, yung mga nasa puso natin na hindi maganda, lagi kang bugnutin, lagi kang mukhang galit, at yung mukha mo, hindi ka maganda, hindi ka gwapo. Kasi there is something inside you. Pero ang salita ng Diyos, nagbibigay siya ng liwanag para i-expose niya yon, at nagbibigay siya ng liwanag para maayos mo ang pamumuhay mo. Kaya sino ba naman ang hindi liligaya dyan, mga kapatid? Ina-address niya yung mga kailangang i-address sa buhay natin. Di ba? Magagalitin ka ba? Makulit ka ba? Pasaway ka ba? O yun. Ina-address lang ng Word of God ang lahat ng yan. Kaya naman pagka nakabasa tayo at binigyan tayo ng Word, ay oo nga, sorry Lord. Bigyan mo po ako ng grasya na wag nang ulitin yon. Kaya tayo nakakapamuhay ng godly life. Sunod, sabi niya, enduring forever. Ito yung pinakamaganda, mga kapatid. Dahil ang salita ng Diyos, ang ating pinagkukunan ng true happiness, ang salita ng Diyos endures forever. Kaya, ang happiness mo, lasting, eternal, perpetual. Kasi hindi siya nagbabago kailanman at hindi siya nagmamaliw.
kailanman. Kaya kung siya ang pinagkukuhanan mo ng kagalakan mo, hindi rin magmamaliw ang kagalakan mo. Kasi the Word of God endures forever. At ang pinakahuli, they are entirely righteous. The law of the Lord, the precepts of the Lord, the principles of the Lord, the word of the Lord are entirely righteous. Kaya nga po, ang lahat tayo ngayon ay nakakapamuhay ng buhay na meron ng righteousness because the Lord imputed that righteousness sa atin at idagdag mo pa ang salita ng Diyos na righteous din. O ano pa po ba ang ating pwedeng idahilan para po hindi tayo maging maligaya? Pero ang sabi rito, happy are those. Tandaan po natin, ito yung merong kalakip na gagawin na may responsibility ang tao. Happy is he who keeps the law. Nandun ang kaligayahan, nandun ang susi. Who keeps the law. Hindi lang po yung itinatago, kung hindi ipinamumuhay, ino-observe at ino-obey ang salita ng Diyos. Kaya, are you happy? Are you happy? Happy tayo dapat. Thank you, Lord. Okay. Happy tayo, kaya happy birthday! Dalawa lang ang may birthday. Happy birthday, Sister Belen Alanggilan na nasa Italy. Sister Belen, happy birthday po. At happy birthday din kay Sister Rona Bongolto ng ating kaibiga prayer group. Thank you, Lord. At happy 31st year anniversary, Beb. 31 years anniversary namin ngayon, no? Naka 31 years na pala kami. Oo. So, happy anniversary sa atin. Oo. Bisan alam nyo, hindi na yung maalala. Alam nyo kung bakit? Nakikita ko kasi dati, yung mga nagse-celebrate ng happy anniversary, ang celebration lang nila dun sa mismong anniversary nila. Pero kami, everyday ang aming celebration. Kaya minsan alam mo, anong gagawin natin? Kasi alam mo, ginagawa na namin yung ginagawa lang ng mga tao pagka pang special occasion lang. Sa amin, parang everyday eh. Kaya minsan sabi niya sa akin, pakainin mo naman ako ngayon. Di ba? Ang dali-dali ng gusto niya. Kami lang, anniversary namin yun eh. Sa birthday na lang ni Kuya ulit kayo kasali. Ayan. Thank you, Lord. Happy birthday po sa ating mga kapatid. Happy birthday to you. Yan. At happy anniversary sa atin. Thank you, Lord. Alam mo, pinamigay na lahat ni Kuya yung voucher. Kaya lang nandito ito. Babawasan natin. At dahil anniversary namin, babawasan natin yung para next week. Hindi, meron pang magbibigay dyan sa next week. So, ito ay 500 pesos cash na to. Oh. Alam mo, parang kagabi, ginawa kong pampatulog yan. Genesis, Exodus, Leviticus, number. Yeah! Yeah! Kahit masakit ang balakang ko kahapon, natatawa ako kay Lola Chet habang pinanonood ko. Yeah! Oo, nilagyan niya ng yung kay Pastor Rapi. Di ba? Human beatbox ang tawag doon, Beb. So, sa araw na ito, libre mo ako milk tea. Sister Sally! Sister Sally. Wow. Pinagpala Sister Sally. Hindi, hindi masyado. Good morning, G. Ay, puto lang ulo ko. Layo kang konti sa akin para magkalayo tayo. Tinanggal mo kasi Nakalimutan ko yata, nag-New Testament na ako. Sige. Brother Arnold, wala.
Pwede ka na lumapit. May ganito na tayo. Pinalalayo lang kita dahil wala tayo. O, sige. Good morning, Jesus! Ayan. Sige po. Sige na. Okay na. Putol. Huh? Talaga naman, meron pang ano no? Ayan. Tari, sabihan mo ako. Sige, ito na po. Ready? Hindi, solo mo yan eh. Sige, ready? 1, 2, 3. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. These are the books of the Old Testament. Original ba yan? Original? Oh, original pa. Oh. Anong chorus? Ano? Wag na, mahirap yun. Oo. O, ayan. Kunin mo kay Brother Boots. Ayan. Okay, wala. Wag na. Wala na akong oras. Hindi, wala na. Sa ibang araw na. Okay. Ngayon naman po mga kapatid, dako po tayo sa... Si Kuya gusto tinatapos lahat sa isang araw. Oo. Save some for, next week. Parang hindi pa naman masyadong na-memorize yung Old Testament. Mag-renew na ba tayo next week? Oo, kasi ilan pa lang ang Tsaka mga kapatid. Kaya mga kapatid, sali kayo. Gawin kaya natin ganito. Ayan. Mga kapatid, mag-ready po kayo, ha? Ang gagawin po namin ganito, tatawagan namin kayo, tapos kayo. Ipapatch namin kayo. Oo. Kaya pagka sabihin nyo lang kung ready kayo o hindi. May premyo din po kayo. Oo. Ang dami ko kayang na-mine doon. Pampe-premyo natin. Oo. May premyo po kayo. Kasi sabi dati ni Sister Rita, ba't ba ako nakaganto? Wala na akong kasama. Sabi po kasi ni Sister Rita, Sister, paano po kami makakasama dyan? Di gagawa tayo ng paraan para makasama po kayo dyan, mga kapatid, ha? At meron tayong papremyo sa mga kapatiran natin. Oo. Pwede tayong bumili ng magandang Bible, mga ganon, ha? Yan, kaya mag-aral din po kayo. Hindi lang kami, ha? May tono rin po, mga kapatid, ha? Ang gagawin natin, bubunot tayo ng isang worker, tas tatawag tayo ng isang member. Sabado na ngayon, di ba? May isang araw pa kayo. Isang araw lang binigay. Hindi po. Kahit na isang oras lang yan, kapag kainupuan nyo talaga yan, mamememorize nyo po, ha? Kaya mag-abang po kayo sa Monday, mga kapatid, at isang worker, tapos isang member. Ha, mga kapatid? Oo. Tapos yung mga gustong mag-sponsor, PM me for sponsorship. Ha, mga kapatid? Thank you, Lord. Okay. At may natira pa naman tayo para next week.
sabi ni Minister Arnold, baka daw sabihin niyo po, mag-sponsor na lang ako, wag na lang ako ma-memorize. Mga kapatid, hindi po yung sponsorship ang ating goal dito. Ang goal po natin dito ay ma-memorize natin. Minsan kasi para tayong mga bata, gumagawa tayo, nag-excel tayo pag may reward. Kaya ganun ang ginagawa namin, mga kapatid. Ano po? O yan, Sister Rita, mag-aral ka ha. Baka mamaya. Dito natin kukunin. Sa mga nanonood, magkakaroon tayo ng roleta. Pipindutin ko dito, tsuk, ganon. Tapos makikita nyo ngayon yung pangalan nyo. Tapos pag nakita nyo na po yung pangalan nyo, huwag nyo patayin ng internet nyo dahil tatawagan namin kayo, ha? Huwag po. O kaya mag-aral, mga kapatid, ha? Sabay-sabay tayo. Kailangan sabay-sabay tayo, hindi lang kami. Okay. Ngayon naman po, dako na tayo sa ating Song of the Week. Bakit kaya ako naglalag? Ba't ako naglo-loading? Yung gamot? Minom akong gamot eh. Sige, bigyan natin ng dahilan. Minom akong gamot. Oo. Thank you, Lord. No. Oo. Hindi. Tanungin na lang ako pag may masakit sa inyo, okay? Magagalit na naman sa akin si Doc niyan. Okay. Thank you, Lord. Ngayon naman po, dako na tayo sa ating new song of the week. At ito pong awitin na ito, ako po ay nagising na kinakanta na ito ng aking spirito. Kaya pakinggan po natin ang song by Minister Mar Garcia at ito po ay arranged by Brother SJ. At narito ang GOG na talagang nakaka-refresh naman pag nakikita mong kumakanta. No? Thank you, Lord. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya.
hindi nagbabago. Sabik na po kasi sila sa dagat. Oo, kaya dito na lang po, nag-import kami ng buhangin sa Boracay at pinalagyan namin ng tubig sa Nawasa. May nilad pala yung aming kaya po nasa beach sila. Gusto na kasi nila mag-swimming, Thank you, Lord. Ayan po, napakarami pa na darating na pagpapala. At sa umagang ito po naman, pakinggan naman natin po ang magnanay na mag-share sa atin. Ito ay yung anak, bata pa lang, nasa comfy na. At nagsimula po itong sumali sa music ministry natin na napakaliit talaga. Parang nakita niyo na po ba yung dating 3 years old na ganun po sila nagsimula sa ating Bulacan Outreach. Kaya panoorin po natin ang pagbabahagi ni Sister Eileen Simulata at ang kanyang anak na si Sai. Good morning, Jesus! Hallelujah! At ako'y nagagalak at nandito ngayon ako sa lugar na hulaan nyo mamayang konti sapagkat meron tayong GMJ on the road. Kaya kasama ko ngayon yung ating dalawang kapatid kay Lord. Sister, bati naman kay Lord. Sister Eileen. Good morning, Jesus. Good morning po mga kapatid. Fresh from Bulacan Outreach. Ito po si Sister Eileen Simulata. At glory to God dahil nandito po kami ngayon sa GMJ. Thank you, Lord. Amen. At ang kanyang anak na si Sister Sai. Good morning din po sa ating lahat, lalong-lalo na po kay Lord. At nagpapasalamat po kay Lord dahil nabigyan po kami ng time na maging guest po dito sa GMJ. Thank you, Lord. Yes, hallelujah. Oh, mga kapatid kay Lord, sa buong news at sa ibang dako ng daigdig, ang pagpapala ni Lord, alam ko, laging dumadaloy sa ating lahat. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay mananalangin. Let us all pray. Hallelujah. Lord, itinataas po namin sa inyo ang aming segment for today to bring you glory and edification of the church sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kabutihan mong ginagawa sa aming mga buhay. At ang aking dalawang kapatid ngayon, ang kanilang pagpapatotoo sa kabutihan mo, pagpapatotoo sa kamangha-manghang ginagawa mo sa aming buhay, ang nais namin i-declare sa buong mundo kung gaano kakabuti sa aming lahat. Maguna po kayo sa sharing namin sa umagang ito, ang fullness of anointing be upon us and grace for all of us to contemplate, for us to, by the grace of God, obey your words sa aming pagbabahagi ng salita mo na aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. So, sister, kayo na muna mauna. Kamusta ang ating journey with Jesus sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na ngayon? Alam ko na may laging magandang nangyayari sa ating buhay. Sister. Thank you, Lord. Una sa lahat, kami po, ako po at si Sai, kami pong pamilya ay nagpupurit, nagpapasalamat kay Lord dahil nabigyan po kami ng pagkakataon na maging part ng ating Comfy GM Good Morning Jesus na segment. Ang totoo po, lagi pong sinasabi ni Sister Cecil na mag-share ka na, magbahagi ka na. Sabi ko, hindi ko kaya kasi iiyak lang ako. Pero thank you Lord po. Nabigyan po kami ngayon ng pagkakataon para ibahagi yung kabutihan ng Panginoon sa buhay namin. Kaya salamat po. Amen, amen. Bago ako kay Sister Sai, si Sister Eileen, kayo po isang guro, di po ba? Kamusta naman po ang
ang ating mga pag-aaral sa ganitong panahon? Malaki po ba ang pagkakaiba? At ano po ba ang ano po ba yung ating matututuhan dito sa ganitong pandemic na bilang isang guro? Ayan. Thank you, Lord po. Siguro po, ang uumpisahan ko po, nung mag-declare ng lockdown, nung March 15 po, nung mag-start ng lockdown. At glory to God, papuri sa ating Panginoon. Kasi bilang isang guro po, isa po ako sa pinaka-safe that time. Dahil ang guro po, nung mag-declare ng lockdown na sabing no work, no pay, kami po ay with pay, kahit po kami ay nasa bahay. Kaya glory, glory to God po. At bilang isang, sasabihin ko po na single parent or byuda, magiging mahirap po para sa akin yung sitwasyon kung wala akong work at walang pay. Pero thank you Lord po kasi nga po kahit po kami ay no work, may pay po kami. Ibig pong sabihin, nag-provide po si Lord. Hindi po siya nagpabaya. At alam ko naman po na yan po yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi po niya tayo pababayaan sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Amen, amen. Si Sai naman, di ba, ano ba, module ba? Ano ba? Ano ba ang tawag doon sa internet online? Kamusta ba ang ating pag-aaral, sister? Okay lang naman po. Kasi yung nung una po, nag-enroll po ako as online learning. Kaya lang po, minsan po kasi unstable yung internet connection. Mahirap pong maintindihan yung mga lesson, ganyan. Hindi ko po alam, ako na po pala yung tinatawag ng teacher. Tapos baka hindi po ako ma-record na sumasagot, ganyan. Kaya naisipan ko po, mag-modular na lang. Yung bibigyan po kami ng modules, tapos mag-self-study po kami. Ayun, thank you Lord kasi si Lord pa rin yung nagbibigay sa akin ng wisdom tsaka ng knowledge na maintindihan ko yung mga lessons namin. Kahit na mahirap maghabol dahil wala nga pong nagtuturo sa amin, sariling sikap lang, search sa Google, ganyan. Lalo na po yung strand ko po is may accounting. Kaya thank you Lord pa rin po kasi naiintindihan ko po yung lesson namin kahit na sa modules lang po ako nagbe-base tsaka sa mga nakukuha ko po sa internet. Ang course mo ay? Accountancy and Business Management. Business Management and Accountancy. Opo. Ilan taong ka na ba? 17 po, kaka-17 Ba? lang. Maagang nakagraduate, Grade 12 pa lang Grade po siya. 12 po. Kahit, Grade 12. oo. Naalala ko si Sai. Di ba ikaw yung nagda-drum sa ating music ministry? Opo. Siya yung drummer. Alam nyo ba na maliit pa siya? Ngayon, mas malaki na pala sa akin. Kamusta naman yung ating music ministry dito sa Bulacan? Di ba, alam ko na hindi masyado nakikita-kita, no? Pero, ano ba yung nung time mo, yung memorable sa'yo nung ikaw ay nasa music ministry? Kasi yung ibang mga kasamahan mo sa music ministry nasa Amerika na, di ba? Sige, kamusta ba yun? Ano yung mga yung mga will put a smile on your face? Yung pagkumpleto po kaming banda, mas masarap po kasing tumugtog kay Lord kung ang mga kasama mo po yung mga kapatiran mo sa gawain ni Lord. Tsaka kahit po yung practice po kasi namin, minsan nalilate po ng tapos, ganyan, kasi hindi po kami magkakatugma ng schedule kasi yung iba po nagwa-work na. Pero thank you Lord pa rin po kasi binibigyan po kami ni Lord ng opportunity na balik po nung binigay niya sa amin na talent na makatugtog po kami, praise and worship po kami kay Lord kahit minsan po kulang kami. Pero pag kumpleto po kami, yung parang na-fulfill po lahat nung mga oras na hindi po kami kumpleto. Kahit po yung mga parents namin minsan nagagalit na kasi ang late na po namin umuwi. Pero thank you Lord po kasi
siya po yung nagko-control ng ng lahat ng bagay. Tsaka thank you Lord din po kasi ngayon dalawa na lang po kami na student sa banda. Yung iba po nagwo-work na, yung iba po nag-migrate na po sa ibang bansa, ayun. Pero thank you Lord po, alam ko po na si Lord po yung magbibigay pa ng ibang tao na hihipuin niya na maging part po ng music ministry namin sa Bulacan Outreach. Glory to God, glory to God. Totoo yun, Sister Sai, na ang hirap makumpleto. Tapos pag magpa-practice kasi bawat isa nag-aaral, yung iba may trabaho. Alam mo, meron ako i-share sa iyo para sa mga kapatiran. Nung na-assign kami sa East, hindi rin mabuo kasi si Tonton, meron siyang scholarship. Si Greg may trabaho, si Daniel may trabaho. Alam mo ba drummer natin doon? Si Seiya. Nung maliit si Seiya. Alam mo yung isa doon, ang sharing niya sa akin, pipilitin niya kasi hindi sila rin makapractice eh. Ang gagawin nila, aagahan nila. Kung 8:30 tayo, 9, aagahan nila. Tapos, tsaka sila magpa-practice. Pagkatapos ng isang pagtugtugan, bababa na kagad yung isa, tatakbo na dahil meron siyang trabaho kasi nasa home from work. So, ang ginawa nitong brother na, ano ba sabi ko? Home from work. May homework. Okay na rin yan. Tumakbo, tatakbo, pababa, tapos magtatrabaho pala. So, alam mo ginawa niya, Sai? Nag-resign doon sa trabaho. Tapos tinanong siya kasi medyo, na siya, ano ba tawag niya, subject for promotion. At sabi sa kanya, ipopromote ka pa naman, magre-resign ka. Sabi, hindi, dadagdagan ko yung yung ganito mo. Ang sagot niya, kasi po, may trabaho sa linggo, tapos tumutugtog po ako sa church. Alam mo, nag-resign. Pero, pag-resign niya, nung tumutugtog na siya, ura-urada, nagkaroon siya ng trabaho, tinawagan siya ng kaibigan niya, mas maganda pa ang ibinigay ni Lord. Pagkatapos, alam mo ba, meron siya ngayong yung online selling pa. Kasi doon sa pinagtatrabahuan niya, sila yung yung logistics, sila yung nagpo-provide. So, meron pala silang para bang ang pinaka-privilege dahil empleyado sila na silang mangunang bumili din. Kaya ngayon, makakatugtog na siya, na-promote pa siya, na-doble pa yung kanyang pagpapala kay Lord. At ngayon, meron pa siyang business. Doon sa iyo din, yun nga rin pagka nagkasama-sama, talagang nakakatuwa. Pero meron ka pang sinabing isa. Kasi nandun kami noon sa probinsya. Nagkaroon tayo ng GMJ on the road. Kasi itong nangyari nga na, sabi mo nga, mahina ang internet. Ang pinakamasaklap nito, wala silang ano tawag doon? Gadgets. Kasi magkaroon, mahal si pala. So, yung sinabi mo nga, module, meron daw tinatawag na mixed module. Blended pala, oo. So, meron nag-share. Di ba sa TV, ewan ko kung napanood niyo yun, na parang nagkukumpuni siya ng mga computer na luma, tapos ibinibigay niya sa mga estudyante. Oo, di ba? Ganun. Kasi ang hirap, mga kapatid. Tsaka yung sabi niya, pag mahina ang internet, ngayon, para lumakas ang internet, dadagdagan mo yung mega something ba yan? Magdadagdag ka ng bayad, di ba? Kasi kung ang bayad mo lang ay yung pang ilang giga, ilan ang tawag doon? Mbps, kung 5 lang ba? 50? 5, 10. Oo, talagang mahina. So, sister, ang ginagawa niyo, paano sa school? Kami po sa school ay blended learning din po. May module din po kami pinamimigay at mayroon din po kaming online class na ini-schedule. Yun po ang sa amin. At thank you Lord din po kasi doon po sa modules na ipinamimigay namin, every Monday po ang pamimigay nun, then i-retrieve po namin or kukuhanin po namin by Friday. Yun naman pong online class, depende po yun dun sa work from home namin. Kung kailan po kami, excuse me. Pengin tubig, please. Kung kailan po kami naka-schedule ng work from home, noon po kami mag-online class sa aming mga
estudyante, pero sad to say po kasi hindi naman po lahat nakaka-join. Oo Hindi po nga, lahat ay may internet. Meron pong nagjo-join pero pamaya-maya nalelep siya kasi nga po yung internet. Minsan sagap lang sila, minsan naman nakikidata lang din sila. Kaya yun po ang mga nagiging problema sa sitwasyon ng schooling natin ngayon. Oo. So, glory to God, alam ko na merong mga pangyayari sa loob ng compound. Merong mga nagbibigay, mga gadgets, nag-share kasi sobra naman. Tapos yung iba pinapa-upgrade naman. Tapos maraming pamamaraan si Lord na gagamitin siya. At alam ko na lahat nagpe-pray para sa pagganda ng ating internet at maging mura para yung education ng mga bata ay tuloy-tuloy pa rin. Let us continue to pray. At marami naman nagdo-donate Marami talaga Ngayon, kung halimbawa, sa mga kamag-anak natin, meron kang alam na mga kamag-anak mo na ikaw naman yung nakakaangat, ikaw na ang mag-share para makabili ng mga gamit, gadgets, para sa ganitong pangyayari. Kapag tayo nag-sharean, share, ay pagpapalang galing kay Lord yan, Okay. sister? Pastor, pasalamatan ko rin po yung sila Pastor Fred at Sister Nilda. Kasi po, sa module po kasi, 50% lang po ang binibigay ng government para nakaprint. Tapos yung 50% po, it depends po sa amin kung i-preprint namin or hihintayin namin yung another na darating na module. Nagpa-pray po ako kila Sister Nilda, Pastor Fred, kasi nga po sa case namin, naghahanap po kami ng mag-share, magdo-donate ng ink, ng bond paper, o kung ano man po yung something na pwede nilang ibigay sa amin para po makomplete namin yung modules. At sila, Pastor Fred po at Sister Nilda, nagpadala po sila ng cash, nag-share po sila para daw po pandagdag ko dun sa aking mga modules. Kaya, glory to God po. Sabi ko, prayer lang yung hinihingi ko. Kasi talaga pong mahirap yung case namin. Kasi po, merong napupuyat sa pagpiprint, nasisira ang printer, nawawala ng printer. Pero glory to God po. Kasi si Lord, talaga pong andyan siya na hindi niya ako pinabayaan, hindi ko naranas yung magpuyat para mag-print. Kasi po yung group namin, na grade 1, tulong-tulong po kami. Yung isa po namin kasamahan na teacher ay marunong siya sa pag-preprint kung paano ibubuklet to. So siya po yung gumagawa nun, kami lang po yung nag-a-assist. At napakabuti po talaga ni Lord kahit po sinasabing mahirap ngayon yung sitwasyon as teacher dahil nga sa new normal, tsaka yung work from home. Pero glory to God po kasi siya po yung nag-guide sa akin kung paano po mapadali yung aming gawain. At thank you Lord nga po kasi ngayon, alam ko po na si Lord din to na nagbigay ng time para maging part kami ng program na ito ngayong araw. Thank you, Lord. Ang printer nyo sa school, marami rin naman. Marami din po at glory to God din po kasi yung principal namin, hindi siya mahigpit sa paggamit ng printer. Binigyan po niya kami by grade, tapos meron pa pong mga Xerox machine na pinagagamit din niya sa amin. Kumbaga po, ang talagang hinahanap lang namin ay yung mga bond paper tsaka ink. Bond paper tsaka ink. Ink po para po, yun nga po, tuloy-tuloy kami makapag-print. At salamat po sa lahat ng tumutulong sa akin. Glory to God po. Sabi ko nga, si Lord po ang magbabalik ng mga pagtulong niyo sa amin. Ay, Thank you, Lord. Sister Eileen, dadaksa ang bond paper, ano yan? Coupon Coupon band, band, tsaka, hard copy po. tsaka ano yan, tsaka Ink. tinta. Opo, Meron thank bang you. may brand ba? Wala naman. Pwede naman pong Universal, pwede pong Epson 664. Ayun. Talagang may name. Meron bang Epson Jeremiah 33:3? Glory to God. Magkakaroon, sister. Amen, amen. Nako. The Lord will make use of all the channels of blessing para Amen. makarating. Amen. Hindi lamang sa isang guro na kasama ko. Alam ko, pag meron kayong nakita dyan sa mga tabi-tabi natin na mga eskwelahan na nangangailangan,
meron naman, by God's grace, share, mga kapatid. Sister Sai, munti ka na namin makalimutan. Sabi mo, nung bata ka pa, na kay Lord ka na. Meron ka bang pinanghahawakang salita ng Diyos? Meron po. Okay. Pwede bang meron. So, 17, nakita ko siya noon. Siguro, lit-lit pa niya eh. Lakas nito mag-drums eh. Pag nagda-drums to, sasabihin ko, ikaw na, dahan-dahan lang, dahan-dahan. Bug! Kita niyo ngayon, ang laki na. Ano yung word na binigay sa'yo ni Lord? Sa Matthew 11, verse 28 to 30 po. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Amen. Ano ba yung dyan? Karanasan mo sa salita ni Lord dyan? Sa panahon po ngayon, dito po sa pandemic po na to, bilang estudyante nga po, marami pong students na nakikita niyo po sa social media na nagsusuicide, ganyan, dahil sa mga stress, nade-depress kasi hindi na daw nila kaya, na marami pong nahihirapan kasi nga po yung iba walang gadgets, walang pang provide ng mga sa school year po ngayong taon, kaya ma-apply ko po tong life verse ko na bilang pwede pong maging motivation sa mga kapwa ko po na kabataan na kung nahihirapan na po sila, kay Lord po sila lumapit at wag po sila mawala ng pag-asa dahil kahit na gaano po kabigat yung dinadala natin, may Diyos tayo na laging nandyan sa likod natin na pwedeng sumalo sa atin kung gaano man kahaba yung problema at paghihirap na dinadala natin. Yan lang po. Amen, Ay, hindi namin naiisip masyado na nagsusuicide, gano'n? Meron? Grabe pala, no? Oo, dahil gusto makapag-aral. Marami naman tayo ngayon dito sa Pilipinas. Sponsor a student. Yun. Pag-pray nyo na ililid kayo ni Lord na mag-sponsor ng isang estudyante. Ilan tayong tao sa Pilipinas? 100 million something. O pagpalagay mo yung mga, ilan ba yung mga pinagpala ni Lord? Baka yan, mga ilang milyon yan. O mag-pray na tignan natin kahit saang area ng Pilipinas na pwede tayong mag-sponsor ng isang bata hanggang makatapos. Thank you, Lord. So, unahin mo na muna siguro yung Acts 1:8 sa Jerusalem, sa bahay mo, yung mga magkakamag-anak na meron naman, kung yung isang angkan mo, ang anak 12, hindi sabi mo, yung isa sagot ko na. Yung kung konti lang naman, 6. Kagabi nga, nung nanonood ako doon sa ano ba yan? Sasa? Ano ang pangalan nun? Yung kay Sarah? Sasa's Sasa's Clothing. Meron doon na isa gustong bumili ng lingerie. Oo, tapos biglang nagbiruan. Naku, madadagdagan yung anak mo. Biro lang. At ang saya-saya. So ako naman, kung pagpalain tayo ni Lord, sponsor a student, di ba? Pwede naman, di ba? Pero yung si Saya, sabi niya, lapit lang kay Lord, come to me, all of you who are tired of carrying heavy load, and I will give you rest. Take my yoke. Alam niyo yung ibig sabihin ng take? Hindi mo pa alam yung yoke. Alam mo naman yung yoke, yung pamatok doon sa mga, yung pangrenda sa mga kalabaw. So, kapag pumayag ka na si Lord ang magre-renda, yung yoke kasi, di ba, ang alam lang natin symbol ng Christianity, cross. Pero yung yoke, symbol ng service. So, we can serve
in so many different ways, kahit na maliit na bagay. Ngayon, gagawin mo si Lord na, di ba, yung pamatok, siya ang gawin mong rain o renda. Kapag siya nagrenda sa buhay mo, pero meron pang karuktong doon na gagawin eh. Ang sabi doon, learn of me because I am meek and gentle. So, learn of me. Meaning to say, di ba sister, pakipaliwanag mo nga, total, nasa learning ano ka naman. Pag sinabing learn of me, paano mo bang nakikilala ng lubusan si Lord? Yung po mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, ito po ay may kapahintulutan ng ating Panginoon para po lalo natin siyang makilala kung paano siya kikilo sa ating buhay. Siyempre po, andun din yung unang-una, kilalanin natin si Lord. Magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. At pag po tayo ay mayroong malalim na relasyon sa ating Panginoon, doon din po tayo magkakaroon ng buong pagtitiwala sa Kanya sa mga nagaganap sa ating buhay. Kasi tunay nga po na yung mga word, promises ni Lord, hindi natin pwedeng yakapin, hindi natin pwedeng panghawakan kung hindi natin nakikilala kung sino yung nangako sa atin. At siya rin po yung magtuturo sa atin kung paano natin isasapamuhay yung kanyang mga salita. Glory Kaya, to thank you, God, Lord glory to God. Alam mo, Sister Sai, yung kayong magmami, kasi may word siya mami ang konti, yung come to me, ano to, kumbaga walang pinipili, di ba? So, kahit sino iniimbitahan ni Lord na lumapit sa Kanya. So, learn of our Lord Jesus Christ. Katulad nga ng sabi ni Sister Irene, know more about Jesus. Kung hindi mo pa tinatanggap si Lord as your personal Lord and Savior, walang mawawala sa iyo mga kapatid. Kasi, kailangan sa ganitong mga pagkakataon, hindi naman siyempre ang buhay laging bed of roses. Pero nandyan lagi ang imbitasyon ng Panginoon Diyos na lumapit ka sa Kanya. Lahat iniimbita. So, kung hindi pa tinatanggap si Lord, personal Savior, tanggapin na. Kailangan may personal relationship. At ito'y related din sa iyong word, di ba, sa Philippians. Pwede mo bang bahagi sa ating mga kapatiran? Ayan. Ang word ko po ay Pilipos 4:6-7. Don't be anxious about anything, but in all your prayers, ask God for what you need. And always asking Him with a thankful heart, and God's peace, which is far beyond human understanding, will keep your heart safe and mind in union with our Lord Jesus Christ. Amen. Tagalogin ko po. Okay. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, hingin mo ito sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa iyong puso't pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Glory to God. Amen. Ano ba paano ba ang buhay na buhay sa iyo ito, sister? Ako po kasi yung taong mapag-alala sa mga bagay-bagay. Maliit lang na bagay, iniintindi ko na. Siyempre po, pag nag-intindi tayo, ando na yung nag-worry ka, nainis ka na, nag-alala ka na. So, hindi po yun yung spirit na ibinigay sa atin ni Lord, di po ba? Gusto po ni Lord tayo ay laging masaya, payapa. Sabi nga, buhay na ganap at kasiyasiya yung pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya ito pong word na to, once po na ako ay mayroong nagiging kabalisahan, inaangkin ko na po ito, ino-offer ko na po kay Lord kung ano man yung nakakapagpabalisa sa akin at yung pong kapayapaan ni Lord ang nag-iingat sa aking puso at pag-iisip para po maging panatag po sa lahat ng bagay. Amen. Naalala ko yung sa John 16:33, yung kapayapaan na ibinibigay ni Lord. Hindi katulad ng kapayapaan na binibigay ng mundo. Kasi ito, hindi mo talaga, it is beyond comprehension. But itong kapayapaan na to ay kakaiba. It is the peace of God. It is the peace of Christ that is empowered by the Holy Spirit through our prayers din, sister. Hallelujah. Glory, glory to God. Ang bilis ng oras. Ay, thank you, Lord. Isa na lang. Sa aking, siyempre yung pangyayari ngayon,
Alam mo, parang isa pala sa, kung top 10 ang challenge ngayong pandemic, doon sa top 10, meron pala dyan yung tinatawag na mental illness. Kung baga sabi mo nga, may nagsusuicide. Yung ano daw, kasi dahil sa nawalan ng trabaho, ganito nangyari, tapos na lockdown, so nagkakaroon ng anxiety, no? So mga kapatid, ang ating panalangin na merong pasasalamat na kailangan na, isa lang siguro, let us view this crisis as an opportunity to be creative and an opportunity to still thank God at yung God's perspective at pagdarasal na bigyan tayo ng wisdom. Kasi ang dami ngayon na sa mga Kristiyano, sa mga napupuntahan natin, kung kailan naging pandemic, doon pa sila, kasi the way I view it, hindi naman generally speaking, yung pagkalinga ni Lord sa kanyang mga anak ay kakaiba, di ba, Amen, sister? amen. Amen. Hallelujah. Oh, sister, parting words na muna tayo. But tomorrow, another message coming from the Lord. Ayan. Thank you Lord po. Mga kapatid, patuloy lang po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Patuloy po nating kilalanin siya. Yung kanya pong katapatan sa ating lahat, lagi pong nandyan. Lagi pong yung pag-ibig niya, damahin natin kasi hindi po nagkukulang sa atin ang ating Panginoon. Hinihintay lang po niya tayo na lalong kumapit sa Kanya, magtiwala sa Kanya, at ang lahat po ng ating pangangailangan ay pagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya, thank you Lord po. Glory to God. Ayan. Sa isang estudyante, ano ba ang ating coming from the Lord, Sister Sai? Bilang isang estudyante at kabataan po, minamotivate ko po lahat ng youth sa hindi lang po sa community ng Comfy, kundi sa mga youth po na nakakapanood po ng GMJ na to. Wag po kayong mawala ng pag-asa, kundi lumapit po tayo kay Lord. Lahat po ng dinadala natin, lahat po ng problema natin sa buhay, wag nating gawin na dahilan para sumuko tayo at magpasalamat pa rin tayo kay Lord dahil still na buhay tayo at binibigyan pa rin tayo ni Lord ng mga dahilan para mabuhay. Kaya wag lang tayo tumingin sa negative, kundi magbasa din tayo ng Word of God para malaman natin kung ano yung mga pangako ni Lord at yung mga maaari nating panghawakan sa buhay natin. Yan lang po. Ay, salamat. Sister, kung lahat ng mga anak, merong Word of God ng bata pa. Glory to God. Again, the burden ni Lord is light. Meaning to say, kasama natin siya na i-carry yung load, At glory to God na the Lord has spoken sa ating mga kapatid na pag-asa natin kay Lord, kagalingan natin kay Lord. Amen. Lahat, mga kapatid, ay iasa natin kay Lord. Thank you, Lord. Let us pray. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na kami nakapagbahagi ng iyong kabutihan sa mga kapatiran. At salamat po sa experiences ng mag-ina na that will bring you glory, and I know that it will bring enlightenment and help sa lahat ng nakapakinig, especially sa mga nag-aaral, isang guro at isang estudyante, mga karanasan, at pwedeng tayong lahat ay maging part para sa progress ng ating bansa, sa education din. Again, spiritually, progress din ng gospel sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga kabataan sa kabutihan ni Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us Amen. all, Thank you, mga Lord. kapatid. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You
Pilipinas.